Hindi sigurado si Celia kung imahinasyon ba niya yon. Ngunit pagpasok niya sa hotel, pakiramdam niya ay laging may mga mata na sumusunod sa bawat kilos niya. Gayunpaman, sa tuwing ibinabaling niya ang kanyang ulo, wala siyang nakikitang kakaiba. Cel, okay lang ba ang lahat? Okay lang. Matagal nang naghihintay si Lolo. Let's go and see him now. Sabi ni Tyson habang hawak niya ang kamay ni Celia. Magkasabay na pumunta ang dalawa sa VIP lunch sa ikalawang palapag. Pagkapasok nila sa silid, nakita sila ni Danilo at Gibson na noon ay naglalaro ng chess. Nang marinig ni Gibson ang mga hakbang, iniangat niya ang kanyang ulo at nakita ang mag-asawa. Agad siyang ngumiti ng magilov sa mga ito. Sa wakas dumating na kayo. Ang tagal ko kayong hinihintay. Nakangiting nagkatinginan sina Tyson at Celia at naglakad palapit kay Gibson. Lolo, ikinalulungkot namin na pinaghintay ka. Okay lang. Alam kong pareho kayong busy. Hindi ko kayo sinisisi. Tinapik ni Gibson ang balikat ni Tyson at sinenyasan itong umupo. Ang mga waiter ay nagsimulang maghatid sa mga bisita ng masasarap na pagkain. Habang kumakain ang karamihan sa mga tao, ang ilang mga dignitaryo ay lumapit kay Gibson at nagmungkahi ng toast dito. Tinanong ng mga ito kung plano nitong ipagpatuloy ang kanyang negosyo. Ang intensyon ng mga ito ay pag-usapan ng pakikipagtulungan sa kanya ng personal. Ngunit sa tuwing magtatanong ang mga ito, nakangiti itong sumasagot. Alam kong mataas ang pagpapahalaga niyo sa akin. Pero birthday party ko ngayon. Wala akong planong gumugol ng oras sa pag-aasikaso sa mga bagay na may kinalaman sa negosyo. Pagkatapos noon, sinamantala niya ang pagkakataong ipakilala sa mga ito si Tyson. Ito nga pala ang apo ko. Maaaring kilala niyo siya noon pa man. Siya ay may tumpak at malalim na pag-unawa sa negosyo. Kung marami kayong gustong itanong, maaari niyong ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanya. Hindi nasiyahan si Mac na mas pinili ni Gibson si Tyson kesa sa kanya. Nakaramdam siya ng matinding selos dito. Nang malapit na matapos ang party, pagod na pagod si Gibson, kaya pumasok siya para magpahinga. Nang makaalis si Gibson, naging napaka-tense ng kapaligiran sa mesa. Nagdilim ang mukha ng lahat. Nang mapansin ang biglaang pagbabago, nilingon ni Celia si Tyson. Tyson, medyo pagod na ako. Tara na. Sige, umalis na tayo at magpahinga. Nang makalayo sila sa mesa, pinigilan sila ni Mac at minisihan. Tyson, masyado kang walang muwang. Gusto mong umalis kapag nakuha mo na ang gusto mo. Sa tingin mo ba ganun lang kadali yun? Naramdaman ni Tyson na malapit na magdulot ng gulo si Mac. Ang una niyang reaksyon ay protektahan si Celia. Lumingon siya at binigyan ng malamig na ekspresyon si Mac. Ano ba ang gusto mong sabihin? Hindi siya sinagot ni Mac. Bagkus ay hinarap nito si Celia. Nakita mo na ba ang asawa mo na nagtanggal ng maskara? Bago pa makasagot si Celia na tuluyan, nagpatuloy si Mac. Sa tingin ko hindi pa. Tama ba ako? Nakakaawa ka. Matagal na kayong kasal. Pero hindi mo alam kung anong hitsura ng asawa mo. Bilang kapatid ni Tyson, naaawa ako sa'yo. Tumayo si Mac at naglakad papunta sa kanila. Huminto ito sa tapat ni Celia at tinitigan ang matatambok na dibdib bago inilipat ang tingin sa mukha ni Tyson. Celia, naisip mo na ba kung bakit hindi ipinapakita sa'yo ni Tyson ang tunay niyang mukha? Dahil nga ba talagang pumangit siya? Huwag kang maniwala sa kalokohang yan. May tinatago siyang sikreto sa'yo. Kinabahan si Tyson, kaya namasa ang kamay niya sa pawis. Masasabi ng lahat na sinusubukan ni Mac na magdulot ng hindi pagkakasundo sa pagitan nila. Nag-alala si Tyson na masisira ng salita ni Mac ang tiwala ni Celia. Kinakabahan siyang tumingin kay Celia at nakita niya itong nakangiti pabalik sa kanya. Bago muli niyang ibinalik ang tingin kay Mac at nagtanong, "Salamat sa pag-aalala mo. Ngunit nais kong malaman kung ang iyong asawa, pagkatapos ng mahabang panahon na magkasama kayo, alam ba niya kung gaano ka kawalang hiyang lalaki?"
Hindi maiwasang makialam ni Danilo. Tyson, paano mo nagawang makipag-usap kay Mac ng ganito? Hindi ka ba tinuruan ng pamilya Canor ng tamang etika? Huminga ng malalim si Celia at binigyan ng malamig na tingin si Danilo. Danilo, kanina lang nandito si Gibson. Ayokong biguin siya, kaya nagparaya ako kay Mac. Sana maging behave kayong lahat. Ang mga masasamang bagay na ginawa niyo ay magliliwanag din balang araw. Pagkasabi noon, hinawakan niya ang kamay ni Tyson at umalis. At hindi na hinintay pang makasagot si Danilo. Hindi nagtagal, pagkaalis ni Tyson at Celia, natapos ang party at sumunod ang iba pang mga bisita. Nang sandaling bumalik si Alec Wagner sa kanyang kotse, sinabi sa kanya ng kanyang assistant na si Daron, "Sir, nalaman ko na ang asawa ni Tyson ay isang binibini mula sa pamilya Canor. Ngunit nabalitaan ko na siya ay pinalayas pagkatapos mamatay na kanyang ina. Ilang taon na ang nakakaraan at nagtatrabaho siya sa Shemsi Group ngayon." Pinag-isipan muna ito ni Alec bago sinabi, "Maghanap ka ng pagkakataon para mapalapit ako sa kanya." Hindi na nagtanong si Daron at tumango na lang. May kutob si Alec na may relasyon si Celia kay Jennifer. Bumuntong hininga siya at sumenya sa driver na paandarin ang sasakyan. Kinabukasan, nagsimula ang bidding para sa Starbay. Matapos mag-almusal ni Tyson at Celia, hinatid ni Brian si Tyson sa auction site. Si Tyson ay patuloy na nakatingin sa labas ng bintana mula sa likurang upuan ng sasakyan. Tila nabighani siya sa papalayong tanawin. Hindi nagtagal, nawala siya sa pag-iisip. Samantala, mahinang bumuhos ang ulan sa mga pinong pata. Ipinaalala sa kanya ng panahon na ito ang unang araw na una siyang pumunta para makipag-usap sa negosyo. Muling bumalik sa kanyang isipan ang lahat. Naalala niya, noong mga panahong pumanaw ang kanyang ina, pinalaya siya ng pamilya Hudson. Tumanggi silang suportahan siya sa anumang paraan. Umaasa na siya ay magugutom sa kalye. Lingid sa kanilang kaalaman, kinuha niya ang card na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo sa pag-iipon ng kanyang allowance. Hindi nagtagal bago siya namuhunan sa krudo. Ang mga ito ay hindi sikat noong panahong iyon. Ngunit sa loob ng ilang buwan, kumita siya ng malaking halaga. Unang malaking halaga ng pera na kanyang kinita bilang isang negosyante. Nang maglaon, nagkaroon ng napakalaking boom sa pagbebenta ng krudo. Bilang resulta, ang kanyang net worth ay tumaas sa mahigit 100 milyon. Iyon ay kapag tumutungtong siya sa mundo ng negosyo ng maalab. Bumili siya ng ilang proyektong hindi maayos na pinamamahalaan sa mababang presyo at ginamit niya ang kanyang matalinong pag-iisip para buhayin itong lahat. Siya ang nagtatag ng Shemsi Group. Sa loob lamang ng ilang taon, ang katumpakan at pagiging natatangi ng kanyang paningin, pati na rin ang kanyang masiglang pamamaraan ay naging kakaiba sa kanya. Gumawa siya ng isang pangalan para sa kanyang sarili at binansagan siyang ang walang katulad na negosyante. Sa mga nagdaang taon, sinubukan niyang humanap ng paraan upang magkaroon ng matatag na panghahawakan. Kung nagtagumpay siya sa kanyang pamamahala sa proyekto sa Starbay, iyon ang kanyang unang hakbang patungo sa paghihiganti kay Ma. Hindi lang yon, ang site ay napakayaman sa mga perlas. Sigurado siyang magugustuhan iyon ni Celia. "Sir, nakarating na po tayo." Paalala ni Brian pagkatapos ihinto ang sasakyan. At ang boses niya ang nagpabalik kay Tyson sa realidad. Bilang tugon dito, pinigilan niya ang kanyang mga iniisip at bumaba ng sasakyan. May lumapit agad sa kanya pagkababa niya ng sasakyan. Ito ay walang iba kundi si Ryland Ramos. "Mr. Reyes, hindi ka ba talaga papasok? I don't think I can handle something as important as this." "Huwag kang mag-alala. Sapat na ang pera para manalo ka sa proyektong ito. Nagawa ko na ang lahat na kailangan. Nandito ang lahat ng mga dokumento sa bid. Meron kaming bentahe sa iba pang mga kumpanya. I'm referring to our additional contract. Kaya wala talagang dahilan para mag-alala. Tulad ng pagbibigay mo sa iyong pinakamahusay na shot. Kailangan mong ilabas lahat.
Pagkatapos ng lahat, isang bagay ang tiyak. Magtatagumpay tayo o matatalo na magkasama. Ang pangunahing dahilan kung bakit ibinigay ito ni Tyson kay Rylan ay hindi dahil sa makakamit ng binata ang magagandang bagay. Ayaw niyang malaman ni Mac ang tunay na pagkatao. At sa oras na maayos siya na tutulong sa kanya, ang project niya lang ang kailangan ni Rylan para makapag-practice ng maayos. Sige, Mr. Reyes. Gagawin ko ang lahat para masiguradong magiging atin ito. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Nang marinig ni Tyson ang sinabi ni Rylan, bahagya siyang tumango. Pagkatapos, ay kinumpirma niyang muli ang mga bidding documents bago iabot dito. Mabuti kung ganon. I wish you all the best. Kinuha ni Rylan ang mga dokumento sa kanya. After that, ngumiti siya for the first time. Simula nung makilala niya si Tyson. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pumunta siya sa hotel sa tabi ng bidding site para hintayin ang huling resulta. Ang minuto ay naging oras at maya-maya lang ay hapon na. Inaasahan ni Celia na sasabihin sa kanya ni Tyson ang nangyari. Nang magpapadala na sana siya ng mensahe, biglang bumukas ang pinto. Bago siya makapagsalita, ipinulupot ni Tyson ang mga kamay sa kanya. Bakit ang saya-saya mo? Tanong ni Celia nang makita kung gaano ito kasabi. Nakatulong ba ang impormasyon ko kay Wayne na makuha ang proyekto? Cel, your information was really useful. Sayang nga lang at wala tayong sapat na pera, kaya hindi natin nakuha. Namula ang mukha ni Celia sa pagkalito nang marinig niya ang mga salita ni Tyson. Kung hindi tinanggap ang bid, bakit ka masaya? Oo, nabigo ako. Pero ganun din si Mac. Kaya tuwang-tuwa pa rin ako sa naging resulta. Walang nakikitang kapintasan si Celia sa paliwanag na ito. Ngunit gusto niyang malaman ang higit pa. Kahit gaano kayaman si Mac, hindi pa rin niya nakuha ang project. Kaya kung hindi siya, sino ang nakakuha nito? Meron bang ibang pamilya sa lungsod na mas maimpluwensya at mas mayaman kaysa sa Hudson? Tumingin sa ibaba si Tyson at nagkunwaring malungkot. Ang Shemsi Group. Nagulat si Celia nang marinig yun. Hindi niya inaasahang magkakaroon ng interes si Nolan sa isang proyektong tulad nito. Well, mabuti at hindi nakuha ni Mac. Hindi gagawing kasino ang Starbay. Isipin mo na lang na ito ay isang blessing in disguise. Ang malumanay na mga salita ni Celia ay nagpadala ng matinding pagkakasala sa puso ni Tyson. Nais niyang sabihin dito na siya sinulan. Ang pag-iisip ng paghihiganti sa kanyang ina ay mabilis na napalitan ng pakiramdam na ito at nagpasya siyang ipagpatuloy ang paglilihim ng kanyang pagkakakilanlan. Samantala, si Mac na nabigo na maging matagumpay ang bidder ay bumalik sa kanyang tahanan. Hindi niya maisip kung ano ang nangyari. Matapos ang napakaraming pagpaplano, ay inakala niyang mapupunta sa kanya ang proyekto. Bakit bigla siyang nilabanan ni Rylan? Noong una, sigurado siyang mananalo siya. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Evans ay hindi nakilahok at ang pamilyang Welk at Brown ay walang paraan. But then, out of the blue, lumitaw si Nolan Reyes at binalingan nito si Rylan. Bago yun, hindi pa sila nag-interact ni Nolan. At ang Shemsi Group ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng interest sa real estate. Ang hakbang na ito ay lubhang kahina-hinala. Inutusan niya ang kanyang assistant na imbestigahan kaagad si Nolan Reyes. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, lahat ng magagamit na impormasyon tungkol kay Nolan ay inilapag sa kanyang mesa, kasama ang ilang napakagiliw na balita. Sir, ngayon ko lang nalaman na binili ni Nolan ang Canor Group noon. Hindi makapaniwala si Mac sa kanyang narinig. Nabigla siya sa balita. Ang kaisipang nauukol sa relasyon ni Nolan at ng pamilya Canor ay pumasok sa kanyang isipan. Bakit ang isang henyo ay lumitaw nang wala sa oras at umakyat sa tuktok ng mundo ng negosyo sa loob ng ilang taon? Dahil si Nolan ay isang misteryosong tao, hindi siya makakagawa ng isang nakakakumbinsi na sagot sa lalong madaling panahon. Biglang nakatanggap ng mensahe si Tyson mula kay Brian
Sir, si Mac ay nagpadala ng isang tao sa kumpanya. Nagtatanong kung maaari silang pakitunguhan ng Shamsi Group. Napangiti si Tyson habang binabasa ang mensahe ni Brian. Sa wakas, nakuha ng isda ang pain. Agad niyang sinagot si Brian. Maghanap ka muna ng maliit na proyekto para sa pakikipagtulungan kay Mac. Gagamitin natin yun para patuloy siyang maakit. Magsisimula na ang isang magandang palabas at hindi hahayaan ni Tyson na matapos ito ng ganun kadali. Gagamitin niya si Mac para pabagsakin si Danilo at ang buong pamilya ng Hudson. Kinabukasan, mabilis na naghanda sina Tyson at Celia at umalis papuntang kumpanya. Pagpasok pa lang ni Celia sa building, ay nakasalubong niya si Eta na naghihintay sa elevator. Saglit silang nagkwentuhan habang papunta sa opisina nila. Hindi nagtagal at nakarating sila sa design department. Naghihintay si Derek sa may pintuan. Saglit niyang binati si Celia nang dumating ito at ipinaalam ang tungkol sa isang pagpupulong na magsisimula na. Magkakaroon ng napakahalagang kliyente sa pagpupulong na ito. Mas mabuting ipakita mo ang pinakamahusay mo mamaya. Tumango si Celia at nagmamadaling pumunta sa kanyang desk para ihanda ang mga dokumentong kailangan sa meeting. At pagkatapos, ay nagmamadaling pumunta sa meeting room kasama si Eta. May 2 lalaki at isang babae na naghihintay sa kanila sa kwarto. Nakilala ang mga ito ni Celia. Isa sa mga ito ay si Alec, ang mukhang mas matandang lalaki. Nakilala niya ito noon sa Shamsi Group. Noong panahon na yun, sinabi ni Alec sa kanya na pinapahalagahan nito ang kanyang talento at interesado itong makipagtulungan sa kanya. Hindi naglakas loob si Celia. Naisipin na si Alec ay partikular na dumating upang makipagtulungan sa kanya. Mabilis siyang umupo sa isang bakanting upuan. Medyo nagulat siya dahil hindi niya inaasahan na talagang makikipag-collaborate sa kanya si Alec. Kung tutuusin, medyo hindi pa siya nito kilala bilang isang designer. Ngunit ang mga alahas ng Orky ay kilalang kilala sa industriya. Ang kanilang mga seasonal na paglulunsad ng alahas ay palaging patok sa mga kabataang babae. Tumayo si Alec at nakangiting binati ang mga tao. Tumingin siya kay Celia at nagsalita sa isang magalang na tono. Dala ko ngayon ang isang pangunahing accessory para sa season na ito. Tunay na kahanga-hanga at kakaiba ang kwintas. Biglang pinutol ni Alex si Celia sa isang malalim na pag-iisip. Tinatanggap mo ba ang offer namin? Seryosong tanong ni Alec. Oo naman, walang problema. Bagamat nakita ni Celia na kakaiba ang alahas at magiging mahirap ang pagdidisenyo ng mga outfits, gusto pa rin niya itong subukan. May kumpiyansa siyang makabuo ng mga disenyo na maaaring masiyahan ang lahat. Ang mga salita ni Celia ay agad na nagdulot ng ngiti sa mukha ni Alec. Umaasa ako na magkakaroon tayo ng isang kaaya-ayang pagtutulungan. Ngumisi si Celia at iniabot ang kanyang kamay upang panghawakan ang minarkahang deal. Samantala, magkaharap sina Tyson at Mac sa meeting room ng Hudson Group. Ibinato ni Mac ang kanyang telepono sa mukha ni Tyson at galit na nagtanong. Kumuha ka ba ng mga taong makikialam sa mga nangungunang paghahanap? Tyson, saan ka natutong maglaro ng ganyang kaduming trick? Paano mo ako siniraan at sinadyang sirain ang reputasyon ko? Nagkibit balikat si Tyson at walang pakialam na sinabi. Natutunan ko ito mula sa'yo. Napansin na ibang shareholders ang galit ni Mac at agad itong pinaupo. Mr. Hudson, huwag kang magalit. Maupo ka at lutasin ang mga usaping ito. Hindi nagtagal at pumasok si Gibson sa meeting room na may taimtim na tingin. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa mga tao at sinabing walang pagbabago. Mananatili sina Mac at Tyson. Yung iba, pwede na umalis. Bahagyang nanginig si Mac sa maautoridad na boses ni Gibson dahil alam niyang le-lecturean siya ni Gibson. Gayunpaman, hindi siya maaaring umasa sa iba para sa tulong dahil hindi sila maglalakas loob na subayin si Gibson. Kaya hinintay na lamang niya ang sasabihin nito.
Matapos lumabas ang huling shareholder sa silid, ang assistant ni Gibson na si Luke ay pinigilan ang sinumang papasok. Sa sumunod na segundo, ibinato ni Gibson ang file sa mukha ni Mac. Hindi umimik si Gibson, kaya mas lalo pang natakot si Mac at inabangan ang pagsabog nito. Nanginginig na binuksan ni Mac ang mga dokumento at namutla ang mukha niya pagkatapos basahin ang nilalaman nito. Nakasaad sa mga dokumento na ang proyektong real estate na kinuha ng Hudson Group at isang kumpanya sa ibang bansa ay iligal. Ang kumpanya sa ibang bansa ay hindi nakamit ang alinman sa mga kinakailangan sa pagtatasa ng kwalifikasyon. Sa pagbabasa, napagtanto ni Mac na ang mga proyekto sa real estate ay siya, maliban sa Starby, at siya ang pumirma sa kontrata para sa proyekto. Nagtakda pala sinula ng bitag para sa kanya. Nataranta si Mac at nag-aalalang nagpaliwanag. Lolo, makinig ka sa akin. Hindi ko kasalanan. Niloko ako ni Nolan. Akala ko sincere siya sa pakikipag-cooperate sa akin sa Starby Project. Kaya ini-invest ko ang ating working capital. Hindi ko inaasahan na magsisinungaling sa akin si Nolan Reyes. Lolo, maniwala ka sa akin. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Apo mo ako. Exactly. Dahil apo kita, kaya ako nagagalit. Sa sobrang galit ni Gibson, ayaw niyang makinig sa mga palusot ni Mac. Si Nolan ay talagang naglalaro ng dirty trick. Ngunit ito ay negosyo. Ang ganitong mga trick ay karaniwan at katanggap-tanggap sa mundo ng negosyo. At nasa iyo ang pagtukoy kung sila ay totoo o hindi. Hindi ako galit sa ginawa mong napakalaking pagkalugi ng Hudson Group. Galit ako sa katangahan mo. Tanga ka pero proud ka pa. Namumula sa galit ang mukha ni Gibson. Malakas niya kinatok ang lamesa at nagpatuloy. Napakatanga mo, kaya ka tumalon sa bitag. Naglakas loob ka pang guluhin ako tungkol sa pagmamana ng pamilya ng negosyo. Ngayon, alam mo ba kung bakit sinasabi ng mga tao na ang isang mayamang pamilya ay hindi kayang panatilihin ang kanilang yaman sa loob ng higit sa 3 henerasyon? Dahil ito sa mga apo na hangal na tulad mo. Lolo, sinubukan ni Mac na magpaliwanag muli. Gayunpaman, pinutol siya ni Gibson na may matinding pag-uutos. Bumalik ka at pagnilayan mo ang iyong sarili. Tanungin mo ang iyong sarili kung bakit ka nakagawa ng isang napakatangang pagkakamali. Kung nag-aalala ka tungkol sa mga proyektong ginawa mo, ipaubaya mo ito kay Tyson. Ano? Si Tyson? Qualified ba siya? Hindi gustong ibigay ni Mac sa iba ang kanyang mga proyekto ng ganon kadali. Nais niyang mapanatili ang kanyang kapangyarihan sa kumpanya. Hinampas ni Gibson si Mac gamit ang kanyang tungkod at pinagalitan. It's not a matter of he is qualified or not. Ang sinabi ko ay malinaw. Simula ngayon, labas ka na. Kung gusto mo pa rin bumalik, ipakita mo kaya mo. Walang choice si Mac kundi ang umalis. Sa kanyang paglabas, masama niyang tinitigan si Tyson. Para kay Tyson, matagumpay niyang napagtanto ang unang yugto ng kanyang plano na kunin ang pamilya Hudson. Sa ilalim ng ultimatum ni Gibson, walang pagpipilian si Mac kundi mag-impake at umalis sa kumpanya. Pagkalabas niya ng pintuan, galit niyang i-denial ang number ni Nolan. Ngunit walang sumagot sa kanya. Lalo siyang nagalit at nagmura sa galit. Pagkaalis ni Mac sa kumpanya, tinawag ni Gibson si Tyson sa kanyang opisina. Ibinigay niya kay Tyson ang lahat ng mga proyektong ginagawa ni Mac at buong pagmamahal na sinabi, maging pamilyar ka muna sa mga proyektong ito. Hindi mo kailangang magmadali na matutunan ang lahat. Sana ay magsumikap ka at huwag maging kabiguan tulad ng iyong kapatid. Huwag mo akong pababayaan. Masiglang tumango si Tyson. Lolo, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Si Tyson ay nagpakita ng isang mahusay na aspeto at kababaang loob kay Gibson. Binigyan siya ng matanda ng ilang mga salita na pampatibay loob bago umalis. Pagkatapos ng trabaho, nagplano si Celia na magtungo sa supermarket upang bumili ng ilang seafoods.
Gayunpaman, nang maamoy ni Celia ang seafood sa may pintuan, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkahilo. Akala ni Celia ay wala lang yun. Gayunpaman, ang kanyang pagduduwal ay tumagal ng mas matagal kesa sa inaasahan niya. Biglang may pumasok sa isip niya. Buntis ba siya? Tiningnan niya ang kanyang period sa calendar app at nalaman niyang huli na ng ilang araw ang kanyang period. Buntis nga kaya siya. Labis siyang naguluhan at nawala ng mood sa pamimili. Bumili lang siya ng ilang seafood at lumabas sa supermarket. Pagkatanggap ni Mac ng balita mula sa kanyang assistant, naintindihan niya agad kung bakit siya tinalo ni Nolan. Obviously, para yun kay Celia. Natawa siya sa sarili habang minamaliit si Celia. Si Celia ay nagpapanggap na inosente at kaibig-ibig. Pero sa katunayan, ito ay nagkaroon ng relasyon sa ilang mga lalaki. Kaya nitong akitin si Nolan. No wonder babae siya ni Tyson. Katulad lang ito ng ina ni Tyson. Ngumuso si Mac at sinabi sa kanyang assistant, "Bantayan mo si Nolan at Celia. Mas mabuti kung mahuhuli mo sila na may affair. Tiyak na magiging kapakay-pakaynabang iyon." Hindi nga ba't mahal na mahal ni Tyson ang kanyang asawa? Ipapakita ni Mac sa lahat na ang asawa ni Tyson ay walang kwentang babae na nakipagtalik sa ibang lalaki. Gusto niyang pagtawanan ng buong mundo si Tyson. Ngayon, hindi lang si Tyson ang pinupuntirian niya, kundi pati na rin si Celia. Babawiin niya ang lahat ng nawala sa kanya sa mag-asawang ito. Samantala, itinago ni Celia ang seafood sa refrigerator at inilabas niya ang pregnancy test na binili niya sa convenience store. At pupunta na sana siya sa banyo para magsuri. Ngunit bago pa man siya makarating sa banyo, may humawak na mahigpit sa kanya mula sa likuran at napasigaw siya sa gulat. Isang magnetic voice ang tumawag. "Cel, may problema ba? Tinakot ba kita?" Nagmamadaling itinago ni Celia ang pregnancy test at ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Tyson. "Di ba sabi mo may aasikasuhin ka sa kumpanya? Bakit mas nauna kang umuwi kesa sa akin?" Hinalikan ni Tyson ang kanyang labi at magiliw na sinabi, "Natapos ko yun sa lalong madaling panahon. Natatakot ako na baka mamiss mo ko kapag mag-isa ka sa bahay." Matapos ang isang maikling yakap, binitawan siya ni Tyson at inihanda ang seafood. Gustong tumulong ni Celia, ngunit nang maamoy niya ang seafood, nakaramdam na naman siya ng pagkahilo. Mabilis na inilapag ni Tyson ang seafood na hawak at tumakbo sa gilid ni Celia. "Cel, anong meron?" Nag-aalalang tanong niya habang tinatapik ang likod nito. "Okay lang ako. Sobrang napagod lang ako kanina." Inalalayan siya ni Tyson sa sofa. Nag-aalala niyang tiningnan si Tyson at pabirong nagtanong, "Kung buntis ako, ano gusto mo? Lalaki o babae?" Kumunot ang noon ni Tyson. "Huwag mo munang pag-isipan ang pagkakaroon ng anak. Gusto kong gumugol ng maraming oras sa iyo ng mag-isa. Hindi ba't mas mabuti yun?" Masasabi ni Celia, nagugustuhin ni Tyson na magkaroon ng anak sa hinaharap. Natatakot siya na hindi niya ito makumbinsi na magkaroon ng anak ngayon at mag-away sila dahil dito. Pagkatapos ng hapunan, nakatanggap si Tyson ng tawag sa telepono. Sinabi niya kay Celia na ito ay isang mahalagang tawag mula sa trabaho at agad na lumabas ng kwarto upang sagutin ito. Ito ay isang tawag mula kay Emmy. "Boss, nabili ko na ang lahat ng share ng Hudson Group na available sa market. Sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya na bilhin ang lahat ng ito. Ngunit ang ilan ay nakuha. Bago ko mabili ang mga ito, kailangan mong mag-ingat. Baka si Mac ang gumawa nito." Nang sandaling iyon, sa wakas ay nag-iisa na si Celia. Ginamit niya ang pregnancy test at nanalangin ng husto para sa negatibong resulta. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat siya sa resulta. Hindi siya buntis. Nakahinga ng maluwag si Celia. Natutuwa siyang hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paghikayat kay Tyson na tanggapin ang sanggol. Gayunpaman, nakaramdam din siya ng kaunting pagkadismaya. Gusto niya talagang magkaroon ng anak kay Tyson. Hindi nagtagal, binuksan niya ang pinto at nagulat siya nang makita si Tyson na nakatayo sa labas.
Sinulya pa niya ito na may pag-aalala. Anong meron? Nagtaga lang ako sa banyo. Hindi mo kailangang mag-alala. May pagka-iritadong sabi ni Celia. Pilit nang umiti si Tyson. Natatakot lang ako na hindi maganda ang pakiramdam mo. Mukhang masama ang pakiramdam mo ngayon. Huwag ka mag-alala. Okay lang ako. Sabi ni Celia habang nakangiti. Pagkatapos maligo, dumiretso na silang dalawa sa kama. Ramdam ni Tyson na masama ang loob ni Celia. Inalala niya ang mga salitang sinabi nito sa kanya. At naramdaman niyang may mali. Hinawakan niya ang balingkinitan nitong bewang at nag-aalalang nagtanong. Sel, buntis ka ba? Kung oo, papalakihin ko ang bata kasama mo. Ang mga salita ni Tyson ay nagpasaya kay Celia. Pinigilan niya ang pananabik sa kanyang puso at mahinahang sumagot. Hindi. Tatalakayin na sana niya ang tungkol sa pagkakaroon ng anak kay Tyson. Ngunit naramdaman niyang hindi ito gusto ni Tyson. Ang kanyang puso ay lumubo at ang kanyang kalooban ay bumaba ng mas mababa kaysa dati. Baka ayaw talaga nitong magka-baby. Hindi ito sincere sa pagpapalaki ng isang bata sa kanya. Papalakihin lang nito ang bata dahil wala itong choice. Hindi na ipinagpatuloy ni Celia ang pakikipag-usap kay Tyson. Natahimik silang dalawa at may nabuong gap sa pagitan nila. Sa sumunod na araw, pangunahing responsable si Celia sa pagsubaybay sa proyekto ni Orchie. Tulad ng Orchies na ilulunsad na sa susunod na season, ang kanilang mga produkto ay ipapare sa mga damit na ibinisenyo ni Celia. Hindi napigilan ni Celia na mapabuntong hininga habang iniisip ang relasyon nila ni Tyson nitong mga nakaraang araw. Mukhang nabother talaga siya na ayaw siyang magkaanak ni Tyson. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw ni Tyson ng anak. Samantala, sa Hudson Group, si Tyson ay matagumpay na nag-join bilang isang miyembro ng Hudson Group at kinuha ang ilang mga proyekto. Ilang araw na siyang nagtatrabaho sa kumpanya nang hindi umaalis. Ilang araw na naging malamig at walang kibo si Celia kay Tyson. Matapos ang ilang oras na pag-iisip, napagtanto ni Tyson na may kinalaman ang pag-iiba ng ugali nito sa sinabi nito tungkol sa sanggol. Maaaring nasaktan niya ang damdamin nito na hindi sinasadya. Siguradong may maa-advise si Wayne sa kanya, kaya nagpasya siyang kausapin ito. Taliwas sa dapat niyang gawin, si Wayne ay naguguluhan din gaya niya. Ngunit pareho nilang sinubukang makabuo ng mahusay na paraan upang mahawakan ang sitwasyon. Pagkatapos ng mahabang panahon na pananahimik, biglang nagtanong si Wayne, bakit ayaw mo magka-baby? Nag-isip muna si Tyson bago sumagot. Hindi naman sa ayaw ko magkaanak. Ang panganib ay nasa paligid ko. Kailangan ko munang alisin ang bawat potensyal na banta. Kung hindi, magiging napakalaking panganib na magkaroon ng isang sanggol. Opinion mo yan, pero iba ang tingin ni Sel. Tumingin si Wayne kay Tyson at bumuntong hininga. Karaniwan, ang isang babae ay gustong magkaroon ng sanggol sa kanyang minamahal. Buti na lang at gusto ni Sel ng anak. Dapat masaya ka kung magpapasya si Brea na magkaanak kami. Babayaran ko ang bawat araw ng nakangiti hanggang tenga. Wayne, ibang-iba ang sitwasyon mo sa akin. Nakakunot ang noong sagot ni Tyson. Tumayo si Wayne at tinapik si Tyson sa likod. Siguro ito na ang tamang panahon para ibunyag mo ang totoong identity mo sa kanya. Gustong-gusto ng mga babae na sinusuyo sila. At maaari mo siyang regaluhan ngayon. Dapat mong iparamdam sa kanya kung gaano mo siya kamahal. May anak man kayo o wala. Maganda ang payo ni Wayne. Tumango si Tyson bilang pagsang-ayon. Samantala, pagkatapos ng trabaho ni Celia ng araw na yun, ay bumaba na siya. Naroon si Brea na naghihintay sa kanya. Brea, bakit ka nandito? Naguguluhang tanong ni Celia. Naalala mo ba ang event ngayong gabi? Napatingin sa kanya si Brea na may ngiti sa labi. Tinanong kita noon kung sasamahan mo ako sa party, hindi ba? Well, ngayon na yun. Nakapag-desisyon ka na bang sumama sa akin? Kung uuwi si Celia,
Ang tanging gagawin niya ay titigan ang kanyang asawa. Maaaring party lang ang kailangan niya. Baka makatulong ito sa pagbabago ng mood niya. Kaya pinili niyang sumama kay Brea. Hindi nagtagal at nakarating sila sa party. Bumaba ang dalawa sa kotse at naglakad papunta sa hall. Magkakaroon ng maliit na auction bago ang party. Tara, tingnan natin. Nakangiting sabi ni Brea. Masayang pumunta doon sina Celia at Brea. Nang sandaling tumuntong sila sa private room kung saan kinaganap ang auction, nakita sila ni Tyson. Pero dumalo siya sa party bilang si Nolan Reyes, kaya ayaw niyang makita siya ni Celia. Hinampas ni Wayne si Tyson sa balikat at tinukso. Kung ako sa'yo, gagawin ko ang pinakamahusay sa pagkakataong ito. Bigyang pansin mo ang gustong treasure ni Celia. Bilhin mo ito at ipadala sa kanya. Tanda ng iyong paghingi ng tawad. Bagamat walang sabi-sabing tumingin si Tyson kay Wayne, alam niyang napakatalino ng mungkahi nito. Sa loob ng ilang minuto nagsimula ang auction. Sa una, ang mga piraso ng alahas na nakadisplay ay medyo pangkaraniwan at nabigong maakit si Celia. Ngunit nagbago ang lahat nang may dinalang kwintas sa entablado. Hindi niya maalis ang tingin dito. Ang kulay pink na perlas sa pendant nito ay napakaliwanag at maganda. Parang natulala si Celia sa ganda ng kwintas. Gusto mo, hindi ba? Tanong ni Brea nang mapansin ang hitsura ni Celia. Hindi naman masyadong mahal. Hayaan mo akong kunin ito para sa'yo. Kaagad na nagbid si Brea para dito. Wala siyang pakialam kung gustong bilhin ni Celia ang alahas o hindi. Brea, wala kang dapat ibigay sa akin. Iniisip ko lang na maganda ang perlas. Yun lang. Hindi mo dapat sayangin ang iyong pera. Hindi ko ito gaanong gusto. Ang pagbili ng isang bagay para sa iyo ay hindi pag-aaksaya ng pera. Nakangiting sagot ni Brea. Huwag kang mag-alala. It's not a big deal for me. Sa ikalawang palapag ng pribadong silid, pinagmamasdan ni Tyson ang dalawang babae. Nang masigurado niyang nagustuhan ni Celia ang kwintas, nagbigay siya ng hint kay Brian na magbid. Isa lamang itong kwintas sa perlas na nagkakahalaga ng higit sa 100,000. Ang bidding ay nasa pagitan ni Tyson at Brea. Ang presyo ay itinaas sa 5 milyong piso. Nalabis na ikinagulat ng lahat. Sinubukan ni Celia na pigilan si Brea. Huwag mo nang ituloy, Brea. Napakamahal ng kwintas na ito. Ayaw sumuko ni Brea. Kapaki-pakinabang na gumastos ng pera. Kapag gusto natin ang binibili natin. Itinaas muli ni Brea ang kanyang auction sa 6 na milyong piso. Kakataas lang niya ng 1 milyon para tapusin ang pagkumpleto. Ngunit hindi sumuko si Tyson at dinoble niya ang bid sa halagang 12 milyon pesos. Mabuti na lang at nasagot ang kanyang mga dasal nang agawin ni Celia ang bidding card kay Brea. Brea, itigil mo na yan. Hindi mo naman talaga kailangan gawin ito. Nakita ni Brea ang dahilan sa pagkakataong ito at sumuko siya na may kasamang mapait ng ngiti. Sir, hindi na ako magbibid. Wala akong ganyang kalaking pera. Nakuha ni Tyson ang kwintas sa halagang 12 milyon pesos. Ang iba pang mga bagay sa auction ay hindi masyadong kaakit-akit. Ang pangunahing layunin ng kaganapan ay sa tulong ng kawang-gawa. Karamihan ng mga bagay sa auction ay naibigay ng mga tao mula sa iba't ibang industriya. Ang huling item ay isang panlalaking vintage brooch. Ang panimulang presyo nito ay 10,000 piso. Merong nagbid ng 15,000 pesos at kasunod noon ay mahabang katahimikan. Ang 15,000 brooch ay naibenta kay Celia. Tinukso ni Wayne si Tyson. Si Cel ay bumili ng brooch para sa'yo. Napakaswerte mo. Kasunod ng auction ay ang ball. Walang intensyon na sumayaw sina Tyson at Wayne. Kaya sa halip ay bumalik sila sa pribadong silid sa ilalim ng pangalan ni Nolan Reyes. Nagmamadaling pumunta si Celia sa powder room. Paglabas niya, nakilala niya ang isang pamilyar na figura. Si Nolan iyon.
Agad naman itong sinubukang lapitan ni Celia. Gusto niyang kumpirmahin kung ito ba talaga ang naka one night stand niya. Gayunpaman, habang hinahabol niya ito sa isang sulok, isang maskuladong kamay ang lumabas sa kung saan at hinawakan siya mula sa likuran. Sa sumunod na segundo, naramdaman niya ang basang tumakip sa kanyang ilong at bibig. May nagtangka sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Celia sa gulat at sinubukang kumawala. Gayunpaman, hinimatay siya sa loob ng ilang segundo. Samantala, si Brea naman ay kumuha ng dessert sa may bulwaga. Naglagay siya ng maraming dessert sa plato. Habang kumakain siya, ay may naisip siya. Pumunta nga ba si Celia sa powder room? Bakit hindi pa ito bumabalik? Nag-alala si Brea nang maisip iyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang oras. 40 minuto na ang nakalipas. Hindi si Celia ang tipo ng tao na hindi nagpapaalam sa kanya. Inilibot niya ang kanyang mga mata at hinanap si Celia. Ngunit hindi niya ito nakita kahit binuksan niya ang lahat ng cubicle sa CR. Isang alo ng takot ang sumilay sa mga mata ni Brea. Kaagad niyang tinawagan si Celia. Ngunit walang sumasagot. Hindi niya maiwasang maghinala na may nangyaring masama kay Celia. Agad niyang tinawagan si Wayne. Baka may nangyari kay Seth. Ano ang dapat nating gawin? Saglit na natigilan si Wayne. Gayunpaman, alam niya kailangan niyang maging mahinahon. Kaya inipon niya ang kanyang emosyon at inaliw si Brea. Huwag kang mag-alala, Brea. Sabihin mo muna kung ano ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Brea ang buong kwento. Nag-aalalang sinulyapan ni Wayne si Tyson at nag-aalalang ipinaalam dito ang tungkol sa pagkawala ni Celia. Biglang napalitan ng seryosong emosyon ang mukha ni Tyson. Aalis na sana siya nang tumunog ang telepono niya. Si Mac ang tumatawag. Bumilis ang tibok ng puso ni Tyson habang nakatingin sa caller ID. Nag-aalala siya na baka nagawang sakta ni Mac si Celia dahil hindi siya tatawagan ni Mac nang walang dahilan. Masyadong coincidental ang timing. Sinagot niya ang telepono at narinig niya ang boses ni Mac. Tyson, kasama ko ang asawa mo. Kung gusto mo siyang iligtas, pumunta ka sa address na ipinadala ko sa'yo. Mas mabuting pumunta kang mag-isa. At huwag kang tatawag ng pulis. Kung gagawin mo yon, gagahasain ko ang asawa mo. Huhubaran ko siya at itatapon ko siya sa harapan ng Hudson Group para humanga ang lahat sa kanyang sexing katawan. Mac Hudson, binabalaan kita. Huwag kang maglakas ng loob na ilapat ang daliri sa asawa ko. Depende. Pagkasabi noon, tumikhing si Mac at ibinaba ang telepono. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihiganti. Sa loob ng ilang segundo, nakatanggap si Tyson ng tawag mula kay Brian. Sir, nagpadala si Mac ng address sa email mo. Sinabi niya na dapat kang pumunta doon ng mag-isa. Kung hindi, magkakaroon ng hindi magandang kahihinatnan. Isan mo ang address sa telepono ko. Agad na pumunta si Tyson sa kinaroroonan matapos matanggap ang text mula kay Brian. Mahigpit ang pagkakakuyom niya sa kanyang mga kamay at buong puso niyang ipinagdasal na sana ay nasa maayos na kalagayan si Celia. Bago siya umalis, mahigpit niyang binilinan si Wayne. Huwag kang gagawa na kahit ano, lalo na kung walang pahintulot ko. At huwag mo akong subukan sundan. Kaya ko ang sarili ko. Samantala, sa kinaroroonan ni Mac, iminulat ni Celia ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang mga kamay at paa na nakatali sa upuan. Ang pagkaunawa na siya ay kinidnap ay nagpagising sa kanya. Magpupumiglas na sana siya nang marinig niya ang boses ni Mac. Tila hinihiling nito kay Tyson na pumuntang mag-isa. Natakot siya na sundin ni Tyson si Mac at darating itong mag-isa. Ayaw niyang ipagsapalaran nito ang buhay nito sa kanya. Kaya desperado siyang sumigaw. Umaasang makakarating kay Tyson ang kanyang boses. Tyson, huwag kang mag-alala sa akin at tumawag ka ng pulis. Huwag kang pupunta dito mag-isa. Isa itong bitag. Sa kasamaang palad, ibinaba ni Mac ang telepono. Walang nagawa si Celia. Malamig niyang tinitigan si Mac at nagbabala.
Mac, lumalabag ka sa batas. Pakawalan mo ko o pagbabayarin ka ni Tyson. Natawa si Mac sa sarili habang inilalagay ang kanyang telepono sa bulsa at naglakad siya papunta kay Celia. Yumuko siya at tinitigan si Celia mula ulo hanggang paa. Shit, Celia. You really look gorgeous. Nakakahiya na nagpakasal ka sa isang talunan tulad ni Tyson. Habang nakatitig kay Celia, bumangon ang kasamaan at pagnanasa na matagal na niyang pinipigilan. Marahan niyang hinaplos ang mukha ni Celia. Basta't masunurin ka, bibigyan kita ng pagkakataon na makasama ako. Lumingon si Celia at iniiwas ang tingin kay Mac. Naramdaman niya ang mga daliri nito na hinahaplos ang kanyang labi. Sinamantala ni Celia ang pagkakataon at buong lakas niyang kinagat ang daliri ni Mac. Napasigaw si Mac sa sakit at binigyan niya ng isang malakas na sampal si Celia. Tigilan mo na ang pagpapanggap na inosente. Nakipagtali ka sa ibang lalaki bago ang araw ng iyong kasal at nakipag-ugnayan ka sa iyong amo pagkatapos ng kasal. Kaya bakit hindi ko kaya? Nakaramdam na sakit si Celia at malamig na nagtanong. Anong pinagsasasabi mo? Huwag ka nang magpanggap. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa pagkukunwari mo? Hinawakan siya ng mahigpit ni Mac sa leeg. Pinandilata siya nito at ngingisihan. Isa kang puta. Dapat mong ituring ang sarili mo na maswerte. Dahil nagka-interes ako sa iyo. Kukuhaan kita ng litrato at ipopost online. Ipapakita ko sa mundo kung gaano ka kaduming babae. Kinilabutan si Celia. Pinilit niyang makatakas. Ngunit lalo lang siya pinigilan ni Mac. Pinunit ni Mac ang damit ni Celia sa dibdib at tumambad ang maselan at makinis nitong balat. Bastos ka. Sigaw ni Celia habang pinipilit na takasan si Mac. Gayunpaman, ang kanyang mga paa ay nakatali. Mahigpit na hinawakan ni Mac ang kanyang mga balika at takmang didilaan ang kanyang dibdib nang may tumunog na malakas na kalabog mula sa labas. Nang sumunod na segundo, sumugod ang assistant ni Mac na may nakakatakot na tingin. Galit na galit si Mac na inistorbo ng kanyang assistant ang kanyang kasiyahan. Kumunot ang noon niya at napamura. Anong problema? Hindi mo ba nakita na nasa kalagitnaan ako? Natigilan ang dalawang assistant dahil sa takot. Nag-aalinlangan silang nagkatinginan bago nauutal na nagpaliwanag. Boss, nandito si Tyson. Agad na kumala si Mac sa pagkakahawa kay Celia at sumulyap sa nakabukas na pinto. Isang matangkad na figura ang pumasok na sumabay sa sinag ng ilaw. Si Tyson iyon. Nagulat si Mac na si Tyson ay naging masunuri na dumating mag-isa at tinupad ang hiling niya. Bahagya siyang ngumiti habang pinagmamasdan si Tyson na papalapit sa kanya. Hindi ko inaasahan na dadating ka ng ganito kaaga. Talagang mahal na mahal mo ang asawa mo. Tanging si Celia lang ang nasa paningin ni Tyson. Nang makita itong nasugatan, tumingin siya kay Mac ng malamig at sinabi, "Nandito na ako. Bitawan mo ang asawa ko." Napangiti si Mac at muling sinakal si Celia. Siyempre pakakawalan ko siya. Pero ikaw, visit ka talaga. Illegitimate ka lang. Pero mataas ang tingin sa'yo ni Lolo. Nang lalabanan na sana ni Tyson si Mac, sinampal ni Mac si Celia ng ubod ng lakas. Kung maglalakas loob kang lumaban, sasampalin ko muli ang asawa mo. Kapag nasugatan ang mga tauhan ko, papatayin ko ang asawa mo. Hindi makayanan ni Tyson na panoorin si Celia na nasasaktan. Gustuhin man niyang lumaban. Wala siyang ibang nagawa kundi ang umatras at tanggapin ang mga suntok mula sa mga tauhan ni Mac. Nalungkot si Celia at napaluha. Bawat hampas na dumadapo kay Tyson ay isang strike sa kanyang puso. Nakatali ang kanyang mga paa at wala siyang magawa at tanging iyak niya lang ang maririnig. Hindi humihinto ang dalawang lalaki hanggang sa umagos ang dugo sa bibig ni Tyson at itinapon ang katawan nito sa isang tabi. Tumawa ng malakas si Mac habang nakatingin sa kalunos-lunos na anyo ni Tyson. Anak ka ng isang puta. Pursigido ka. Tulad ng walang hiya mong nanay. Noong taong iyon,
Ang iyong ina ay nakatanggap ng labis na kahihiyan. Ngunit tumanggi pa rin siyang umalis. Sumunod ka talaga sa yapak niya. Kung naging babae ka, maldita ka rin tulad ng ina mo. Nangilid ang luha sa mga mata ni Celia habang pinagmamasdan si Tyson na naghihirap at iniinsulto. Nang lumingon si Mac at nakita ang kanyang nakakatakot na tingin, mas lalong lumakas ang loob nito at sinipa nito ng malakas si Tyson. Sa kasamaang palad, wala nang lakas si Tyson para ibagsak si Mac. Mahal kong kapatid, hayaan mo akong bigyan ka ng pabor. Tutulungan kitang turuan ng asawa mo kung paano ka mapagsilbihan ng maayos sa kama sa hinaharap. Ngumisi si Mac habang matakaw na tumingin kay Celia. Hinubad niya ang natitirang damit sa dibdib ni Celia at tumambad ang malulusog nitong dibdib sa kanya. Nang hahawakan na sana ni Mac ang dibdib ni Celia, kinuha ni Tyson ang isang bakal mula sa isang tauhan at itinutok iyon kay Mac. Binabalaan kita. Huwag mong hahawakan ang asawa ko. Mariing singhal ni Tyson. Natakot si Mac sa nagbabantang tingin ni Tyson. Nang mapagtanto niyang natakot siya, nakaramdam siya ng hiya. Agad niyang kinuha ang baril niya sa bulsa at itinutok iyon sa ulo ni Celia. Tarantado ka. Subukan mong saktan ako. Kung ayaw mong makita, napasabugin ko ang utak ng asawa mo. Manatili ka sa pwesto mo. Nang makitang naging sunod-sunuran si Tyson, inutusan niya ang kanyang tauhan. Ano pang hinihintay niyo? Baliin niyo ang tuhod niya. Hindi siya magiging banta kapag siya ay may kapansanan. Sinunod ng mga tauhan ang utos ni Mac at ibinaba ang baras ng bakal sa tuhod ni Tyson. Ngunit isang malakas na kaluskos ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang isa sa mga binti ni Tyson ay hinampas ng bakal, ngunit nanatili itong nakatayo. Malakas na sinipa ni Mac ang katawan ni Tyson. Matigas ka, kasi ipinanganak ka ng puta. Alam kong ang isang tulad mo ay hindi madaling mamatay. Bumaling si Mac sa kanyang mga tauhan. Palitan mo ang bakal ng mas makapal. Kung hindi mo siya papaluin ng malakas, ikaw ang lulumpuhin ko. Nanginginig na pinalitan ng tauhan ang bakal. Nagsimulang sumigaw si Celia nang makita ang pamalo. Tyson, iwan mo na ako. Tumakbo ka na. Si Tyson ay magiging baldado kapag ito ay hinampas ng makapal na bakal. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Sinubukan ni Tyson ang kanyang makakaya na pakalmahin si Celia. Sir, huwag kang matakot. Magiging maayos din tayo. Aalis tayo dito ng ligtas. Aalis? Bulag ka ba? Malakas na singhal ni Mac. Nakaisip siya ng magandang idea upang paglaruan sina Tyson at Celia. Dahan-dahan niyang inilapit ang baril sa mapupulang labing ni Celia at itinutok niya iyon sa bibig nito. Nagdikit ang mga bagang ni Tyson at sinubukang salakayin si Mac. Ngunit napigilan siya ng kanyang sugatang katawan. Tigilan mo siya. Hindi napukaw si Mac at umakbang parang walang nangyari. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hawakan si Tyson. Patuloy na idiniin ng dalawang tauhan si Tyson sa sahig habang hinihintay nila ang susunod na utos ni Mac. Tyson, ang iyong asawa ay talagang napakaganda. Ngunit sadly, ay isang kalapating mababa ang lipad. Hindi ako interesadong kahasain siya. Pero magiging masaya kung itatapon niya ang sarili niya sa akin. Kaagad na nagkaroon ng masamang pakiramdam si Tyson. Iniangat niya ang kanyang ulo at galit na pinandilatan si Mac. What the hell do you want? Mas idiniin ni Mac ang baril sa bibig ni Celia na ngayon ay humahagulhol sa sakit. Pagkatapos, humagalpak siya ng tawa at sinabi, malalaman mo din. Kayong dalawa, hubarin niyo ang pantalon ni Tyson. Pagkatapos, ay paligayahin niyo siya hanggat sa makakaya niyo. Ano mang paraan ang gagawin niyo, dapat niyo siyang pahirapan. Kapag nasa climax na siya, hampasin niyo siya ng bakal. Gusto kong hindi na siya maging lalaki sa buhay niya.
Hindi akalain ni Celia na ganito kalupit ang ugali ni Ma. Bakit hindi na lang sa kanya ilabas ang lahat ng galit ni Ma at hilingin niya na palayain si Tyson? Ngunit hindi siya makapagsalita dahil sa baril na nasa bibig niya. Nang makitang umiiyak si Celia, sinigawan ni Max si Tyson. Hindi ba't hinihimo ka ni Lolo na magkaanak at mamanahin mo ang pamilya Hudson? Magiging tagapagmana ka pa kaya kung magiging impotent ka? Pagkasabi niya noon, sinanyasan niya ang 2 tauhan. Nag-aalinlangan na nagkatinginan ang 2 tauhan. Pagkatapos, binuksan nila ang t-shirt ni Tyson at tinanggal ang pantalon nito. Naging desperado si Celia. Nang sandaling iyon, wala siyang magawa at wala ring pagkakataong lumaban si Tyson. Kung isang tao lang ang makakaalis dito ng ligtas, sana si Tyson iyon. Pakiramdam ni Celia ay ito na ang isang mapagpasyang sandali sa pagitan ng buhay at kamatayan. Habang nakatutok ang atensyon ni Mac kay Tyson, ginamit niya ang kanyang buong lakas para hampasin si Mac ng upuan na nakatali sa kanya. Nagulat siya sa kapangyarihan sa likod ng kanyang pag-atake na talagang nagtulak kay Mac palayo. Biglang natumba ang mga mesa. Nagtalaga si Tyson ng mga lalaki na magbabantay sa labas. Nang sandaling iyon, sinamantala ng mga lalaki ang pagkakataong pumasok. Pinagbabaril ng mga lalaki ang 2 tauhan ni Mac na mahigpit na nakahawak kay Tyson. Hindi nag-aksaya ng panahon si Tyson at sinimulang kalasin ang tali ni Celia. Nang makitang maraming tao ang sumulpot, sinubukan ni Mac na tumakas, ngunit nakaharang sa labasan ang mga tao. Inilabas ni Mac ang kanyang baril at nagpaputok ng 2 beses sa direksyon ni Celia. Sa sitwasyong ito, hindi siya makakawala. Pero kailangang may kasama siyang magdurusa, si Tyson o si Celia. Sumugod si Tyson para protektahan si Celia sa mga bala. Ngunit isang bala ang dumaan sa kanyang mukha at natanggal ang kanyang maskara. Tuluyang tumambad ang mukha niya sa harap ni Celia sa unang pagkakataon. Tyson. Saglit na napalingon si Celia nang makita niya ang mukha nito sa unang pagkakataon. Ngunit bago pa siya makapag-react, umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril sa silid. Sa pagkakataong ito, si Mac ang bumaril at tumama ang bala sa dibdib ni Tyson. Parang nahati sa 2 ang puso ni Celia sa tanawing iyon. Umagos ang dugo mula sa dibdib ni Tyson. I'm sorry, sir. Nahulog si Tyson sa mga bisig ni Celia at sinubukan niyang magsalita. Sir, hindi ko sinasadyang magsinungaling sa'yo. Hindi pinansin ni Celia ang sinabi ni Tyson. Paulit-ulit siyang sumigaw. Tyson, gumising ka. Huwag mo akong iwan.